Sa usapin ng West Philippine Sea mga kapatid, dapat isang buo lang tayo diyan, 'di ba? Dapat nagkakaisa tayo, nagkakasundo tayong lahat, bawat Pilipino mga tol 'no. Wala tayong pinapanigang bansa, walang pro-US, pro-China, pro-Canada mga tol. Dapat pro-Filipino, pro-Philippines lang tayo. Yun nga lang syempre dahil merong mga propaganda ang China mga tol ay ginagawang hati yung pananaw ng mga Pilipino 'no. Maraming galit sa US lalong-lalo na yung mga taga-suporta for example ng, ng isang politiko na kakampi naman ng China mga tol. Ginagamit nila 'yon bilang advantage sa kanila para mahati yung pananaw ng, mga Pilipino at hindi maging buo, hindi maging magkaisa. Do'n din tayo mga tol mahihirapan, nababawi natin yung totoong atin dahil tayo mismo ay hindi tayo nagkakaisa, hindi tayo nagkakasundo mga tol. So dito sa panonoorin natin mula kay News PH, yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. Kakapasok lang, nako delikado to. China nagbanta, PBBM nagpanik, umaksyon na. Yan ang ating aalamin mga kapatid at bibigyan ng reaction video ngayong araw na to. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga kapatid. Pilit daw na pinaghihiwalay ng China ang mga Pilipino sa usapin ng West Philippine Sea. Yan ang sabi ng ating National Security Council kanina nung siya ay nasa Pag-asa Island. Okay, ano ba yung nagaganap? Ito kasi yung kwento mga kutsira, pakita ko sa inyo. China creating divisions among Filipinos amid West Philippine Sea issues, says Anyo. Ano po yung balita kanina ng GMA? Ito po ang nakasulat, no? China is creating divisions among Filipinos amid tensions in the West Philippine Sea, National Security Advisor Eduardo Anyo said Friday. So patuloy daw ang gawa ng masyadong tinatrabaho ng China ang bawat Pilipino na magkaroon ng magkahiwalay na opinion dito sa West Philippine Sea, sa issue ng West Philippine Sea. Alam niyo po mga kotse, napakalaki ng faktor ng iisang boses. Tama. Pag tayo ay nagkaroon ng iisang posisyon dito sa West Philippine Sea, ay napakalaking impact po niyan. At yung ganyang klase pong mentalidad ay nangyayari po sa Vietnam, yan po ay nangyayari sa Indonesia, ganyan din po ang nangyayari sa Taiwan, ganyan ang nangyayari sa Thailand, at yan din ang nangyayari sa Brunei, at lalong-lalo na ganyan ang nangyayari sa China. Pero ang Pilipinas, Ito kasi mga tol ito ang advantage no nila. Lalo-lalo na sa China dahil sila ay komunistang bansa mga tol. Isang boses lang sa kanila, gobyerno lang ang masusunod. Hindi ka pwede basta-basta kumontra. Hindi ka malayang magsalita at kumontra sa kanilang gobyerno. Dito alam nila mga tol na sa history natin ay nakapagpatalsik tayo ng presidente sa pamamagitan ng tinatawag na people power. So parang ganun ang gusto nung mangyari mga tol ng China to the point na makuha nila ang 100% suporta ng mga Pilipino at mapuwersa ang gobyerno na tumigil na no kasi syempre anong magagawa ng gobyerno kung binabati ko siya ng mga taong bayan. Alam na alam nila 'yon mga tol. 'Di ba? 'Yun ang problema, 'yun ang disadvantage din mga tol ng isang demokratikong bansa na merong boses ang bawat Pilipino. Kasi halimbawa, magkaroon ng division, mahati sa dalawa mga tol. Merong mga nagwewelga, merong mga nagrarally kontra China at meron ding mga sumusuporta din naman sa gobyerno na yun nga kontra China at merong mga sumusuporta doon sa kabilang panig na pro-China naman. Isipin niyo yun mga tol kung dito sa ating bansa ay nagiging magulo na at walang pagkakaisa, 'di ba? Paano tayo ngayon mananalo sa laban nito na kontra China mga kapatid 'no? Ginagamit nilang mahusay na pamamaraan 'yan mga tol. Hinahayaan nilang bumagsak ka ng kusa, ayan, bumagsak kayo ng kusa at hindi namin kailangan gamitan kayo ng puwersa dahil kayo mismo magbabagsak sa sarili ninyo. Lalo-lalo na kung ang alam niya mga Pinoy, 'di ba, walang pagkakaisa. Kaya mahirap 'yung mga tol. Kaya nga lagi natin sinasabi, 'di ba, dapat maging aware tayo, maging vigilant tayo sa mga nagsasalita. Pakinggan niyo kung ano sinasabi nila, kung kabaliktaran ba ng mga nababalitaan natin, 'di ba? Kung ang ginagawang pangharas sa atin ng China ay pinagtatanggol nila, pro-China 'yun mga tol, stop niyo na, huwag niyo nang panoorin agad. Tigil niyo na 'yung pakikinig niyo sa kanya dahil baka mabulag at mabingi pa kayo sa kanila mga tol. Tuloy natin. hindi ganyan. Ito ang sinabi ni Secretary Anyo. China's multifaceted approach includes information operations that are specifically designed to create divisions within our nation as we strive to unite the Filipino people in our stance on the West Philippine Sea issue. Yan.
Ang tanong, nagwawagi ba ang China diyan sa kanilang plano na watak-watakin ang opinyon ng mga Pilipino dito sa usapin ng West Philippine Sea. Mhm. Kaya sabi ni Secretary Anyo, it is critical, napakahalaga daw, for us to convey a powerful and united message that counters their falsehoods and eventually unites our Filipinos in this important issue. Mahalaga naman talaga itong issue na ito, mga kutyo. So, totoo lang. Number one, isa po ito sa tawag dito, dapat nating protektahan, hindi lamang dahil parte to ng ating exclusive economic zone, itong West Philippine Sea. Pero marami rin kasing resources na kapakipakinabang para sa Tama. lahat ng Pilipino ang pwedeng makuha dyan. Nandiyan na yung aquaculture, okay, yung mga isda na nahuhuli, na kinakain natin. Alam niyo po, mga kutsero, meron nga po akong nabasang report, I cannot recall it right now kung saan ko nabasa, na posible na yung galunggong na lang to, mga kutsero, galunggong, GG na lang. Yung GG na lang na kinakain natin, posible pang hinahango sa West Philippine Sea. Hindi lang tayo na mga nabubuhay ngayon mga tol ang apektado nitong ginagawa ng China mga tol, kundi yung mga susunod pang henerasyon sa atin. Kaya nga, eto, buti na lang talaga meron na tayong social media at hindi lang basta-basta umaasa tayo sa mga mainstream media na nakakaalam na kung saan makakakuha tayo ng mga balita. Ngayon may mga vlogger na nag-e-expose, no, na nagpapalawak pa. Halimbawa, may mga balita, binibigyan pa ng opinion katulad ng ginagawa natin. Binibigyan pa natin ng opinion, ng kritisismo, ng reaksyon para mas lalo pang maging aware ang bawat mga makikinig, no, mga nanonood. Kaya sabi ko sa inyo mga tol, yung ibang mapapanood nyo baka sakali lang kasi syempre sa pag-i-scroll nyo sa YouTube o sa ibang mga social media platform, makakita kayo ng mga nagsasalitang nagpapanggap na Pinoy mga tol. Pero tignan mo yung apelyido nila, yung itsura nila, yung mata nila, halatang halata naman Chekwa. Pilit nilang ipinagtatanggol itong China at pilit nilang inilalapit ang puso ng Pilipino sa China mga tol. Mag-ingat kayo sa paikinig ninyo kasi gumagawa talaga sila ng diskarte. Sabi nga specifically designed, no, mga tol, na ma-divide o magkaroon ng division yung opinion ng mga Pilipino. Paano tayo lalaban kung tayo mismo hindi buo, 'di ba? Napakahirap nun. Guguho ang isang lamesa kapag tinanggalan mo ng 2 paa, 'di ba? 4 ang paan 'yan. O basta binawasan mo 'yan ng pundasyon, mga tol, guguho 'yan. Hindi kakayanin din mag-isa ng ating presidente, mga tol. Kung ang dami ring bumabatikos sa kanya, na halimbawa gagawa siya ng aksyon para tugunan ang panghaharas ng China o pambubuli ng China. Ang dami ng mga pro-China. For example, nagtagumpay ang China at nahati niya ang opinion. 50-50. Ang dami bumabati ko sa presidente, mahihirapan siya doon mga tol. Kaya kailangan talaga maging vigilant tayo dyan sa bagay na yan mga tol. Hindi lang tayo maapektuhan kundi yung mga susunod pang henerasyon. Lalo-lalo na kapag nakuha ng China itong West Philippine Sea, yung mga isda, yung mga lamang dagat, yamang dagat, ibinigay sa atin yan mismo ng Panginoon at tayo may karapatan dyan at binigyan tayo ng karapatan dyan ng International Court. Kailangan na lang talaga natin ipaglaban. Kasi kung papayag tayo at ibibigay na lang natin siya dito sa bansang to, wala na. Diba? Wala na. Sino ang humahango? China. One way of undercutting our economy. Imagine, territory na natin yan. Meron tayong sovereign rights. Sorry, scratch that. It's not our territory. But we have sovereign rights. According to international law, meron tayong karapatan to exploit ang resources dyan sa West Philippine Sea. Pero, dahil ninanakaw ng China, nga. Tapos, yung ninanakaw nila, binibenta nila uli sa atin ng mas Diba? mahal. Diba? Galing. Sabi pa ni Secretary Anyo, Anyo visited Pag-asa Island to witness the inauguration of a newly constructed Philippine Coast Guard building, a facility that will help effectively monitor activities near the island. So, yan po kasing ganap kanina doon. Nagkaroon ng opening ng headquarters ng, PCG sa Pag-asa. Yan. It was Anyo's Yang Pag-asa Island mga tol, inaangkin din ng China yan. Kanila rin daw yan. second visit to the island, the first being in 2017 when he was Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Meron pang sinabi si Anyo na actually, ito, AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos accompanied Anyo to the naval outpost on the island where the security advisor saw for himself. Siya mismo daw nakakita. Kasi si Secretary Anyo. 10 Chinese militia vessels, isang Coast Guard vessel at isang China Navy warship sa di kalayuan.
So nakapalibot talaga sila sa Pag-asa Island, Oo. mga kakutsero. Nakapalibot talaga. Ibang level to ng pangloloob. Iba. Kasi mga kutsero, essentially, itong ginagawa ng China, pangloloob to eh. Mhm. Halimbawa, meron kayong natamatay na iba. Halimbawa, pinasok kayo ng magnanakaw. Tapos yung magnanakaw nanirahan sa isang kwarto nyo, ito yung ginagawa ng China. Anyway, ito pang sinabi niya. In his speech, Anyo noted that China's bullying and harassment in the Philippines has brought about a resurgence of patriotism among Filipinos. Totoo yan, mga kutsero. I would tend to agree with this. Maniniwala ako din sa sinabi na ito ni Secretary Anyo. Kasi nung naalala ko, nung panahon ni Digong, medyo lukewarm tayo dyan pag sa usapin ng West Philippine Sea. I myself am lukewarm during that time. And kung meron man akong mga isa sa mga bagay na pwede kong bawiin, sana yon na hindi ako naging lukewarm sa issue ng West Philippine Sea. Ay, nako. But anyway, so ayun, nung panahon ni Digong, medyo lukewarm karamihan ng Pilipinas dyan. Hindi masyadong pinapansin, etc. Pero nitong pumasok ang Marcos administration at nakita natin lahat, as in, we saw with our own two eyes kung paano hinaharas ng Chinese Coast Guard, ng Chinese Maritime Militia, at ng Chinese plan, kanyang People's Liberation Army Navy, nagkaroon tayo ng parang medyo hayop kayo sa galawan nyo dyan sa West Philippine Sea. So, I would agree na nagkaroon ng resurgence of patriotism to the point, mga kutsero, na even maski yung mga tao who was supportive of Digong before, ito yung naging kanilang trigger para Tama, mga tol. Tama yung sinasabi niya. Paano nga naman hindi magiging lukewarm, di ba? Wala naman tayo nababalitaan masyado dyan. Yung mga PCG na nakakaranas mismo ng ginagawa ng China ay hindi rin sila makapagsalita, hindi nila mailabas. No, siguro hindi natin alam, mga tol, baka pinipigilan sila o kaya binablock na lang yung news. Hindi natin alam, mga tol, pero ngayon nga, eto nga, nakikita natin. Kaya kahit yung mga taga-suporta ni Digong, 'di ba? Halimbawa tayo, mga tol, sinuportahan din naman natin yan si President Duterte, at I admit, mga kapatid, inaamin ko talaga na gusto ko si President Duterte, no. Pero pagdating sa pakikipagrelasyon o pakikipagkaibigan dito sa China at ganito yung nangyari, 'di ba? Medyo doon tagilid tayo sa kanya, no. Pakikipaglaban niya kontra illegal na droga, okay na okay yun, mga tol, pero hindi to. Hindi talaga. mag-withdraw ng support itong sa China nato. Well, it's supposed to be like that. Kapag anti-Filipino na yung mensahe. So, parang ang pangit pag sumusuporta ka doon sa nananakop eh. Imagine niyo nung panahon ng World War II na nandiyan si Japan. Kumampi ka sa mga Hapon. O di makapili. Mhm. Ano panahon ng Amerikano na nandiyan ng Amerika, kumampi ka sa mga Kano, di masama kang tao, di ba? Mhm. Parang pangit. Ano panahon ng Kastila, kumampi ka sa mga Kastila, o di pangit ng masama Oo. ng tingin sa'yo. So, ganun yung dating. Although, again, admittedly, I supported si Digong, and iniintay ko na lang yung position dito ni VP Sara pagdating dito sa issue ng West Philippines. Ayoko kasi maniwala dun sa mga mga speculations lang, yung mga kwento-kwento lang, sinasabi lang ng ganitong vlogger, sinasabi lang ng ganitong whoever. Alam niyo naman ako hindi ako masyadong naniniwala sa chismis. Ayoko na chismis. So, until maglabas ng statement si VP Sara tungkol dito sa China, I will withhold judgment. Mhm. And let's see, diba? Pero ito na nga. Sabi pa niya, he lamented, however, that due to limited release of information in the previous years, I'm inclined to assume na ito ay yung panahon ni Digong, no? Kasi wala naman tayong halos balita eh. Tama. Actually, even before Digong pa, from the panahon ni Digong, si Noynoy, si GMA, si ERAP, wala tayong masyadong balita sa mga galawan ng China sa West Philippines. Ngayon lang talaga natin nakikita ng parang pelikula itong ginagawa ng China sa West Philippines. So, he lamented, however, that due to limited release of information in the previous years, many Filipinos have doubted the reality of Chinese harassment towards our fishermen, including our personnel. Marami daw hindi naniniwala sa pangharas ng China. Maski daw yung sariling AFP. Buti pa nagbago yung pananaw dito. Anya said he is anticipating China's behavior to change, but the Philippines is ready to meet it. Change for the better or the worse. Kasi mukhang hindi maganda yung pagkakabato ng pagkakasulat dito ni GMA. Sabi doon ni Anyo, ina-anticipate na niya na magbabago pa ang galawan ng China sa Pilipinas, pero handa raw ang Pilipinas na harapin ito. So, possible escalation? Ganun ba ang sinasabi ni Secretary Anyo dito? Magkakaroon ng pagbabago sa mga unruly, bullying, aggressive behavior, particularly ng China
sa ating mga fishermen, sailor, coast guard na nagpapatrol dito sa West Philippine Sea. We are always prepared, we are not deterred and intimidated. Tapos, kinontak daw ni GMA ang Chinese Embassy pero wala rong reply. Tapos, yun. So China has justified its action saying the Philippine vessels were trespassing into their territory. Beijing calls Ayungin Shoal Renai Reef. Pero that's a load of crap. Ang lapit that's 105 miles sa Palawan. So itong second Thomas Shoal o yung Ayungin Shoal is well within the 200 nautical miles ng na nakasulat sa ICC. Saan ba to? Sa UNCLOS, di ba? United Nations Convention on the Law of the Seas. Kasi doon nakasulat kasi doon, from the baseline, mula sa baseline na inilagay ng bansa nyo, o yung dulon-dulo ng kung saan meron lupa. From the baseline, 12 nautical miles is your territorial waters. Teritoryo mo yun. Kasama pa yun sa teritoryo ng inyong bansa. From baseline up to 200, hanggang 200 nautical miles, yun yung kasama sa exclusive economic zone. So kung makikita natin dito, si Ayungin Shoal ay pasok na pasok. Pasok na pasok dito sa 100. 'Di ba? Kitang-kita naman mga tol, 'di ba? Yung 12 nautical miles yung teritoryo. Tapos yung tawag dito yung 200 nautical miles naman is EEZ o yung exclusive economic zone mga kapatid. No, kung saan meron tayong eksklusibong sovereign rights diyan, karapatan diyan sa mga lamang dagat, yamang dagat na nandiyan diyan mga tol. At hindi yan dapat inaangkin ng iba, 'di ba? Kasi yung 200 nautical miles na EEZ mga kapatid, yan ay ipinagkaloob nga international law na mismo nagsabi, UNCLOS na mismo nagsabi. Ngayon ang gusto ng China, balik kayo doon. Doon lang kayo sa 12 nautical miles nyo. Yun lang yung teritoryo nyo. Ito amin to. O 'di ba? Kung hindi ba naman napakalaking nun, 'di ba? Napakalaking pagkaganid nun. Sila lagpas-lagpasan na sila, sobrang layo na nung narating nila, no? Balik tayo sa pinag-uusapan kanina. Nung panahon ni Digong nga kasi hindi masyadong napag-uusapan 'to dahil nga hindi masyadong nababalita. Well, nung panahon naman ni Pinoy, in fairness naman to Pinoy mga tol, ito yung mga panahon na kung saan dinala natin 'yan sa International Court doon nga sa Daheg sa Court of Arbitral Ruling. At yun nga ikinapanalo natin mga tol at napawalang bisa yung claim ng China. Kaya meron tayo ngayong pinangahawakan, yung arbitral ruling. At nung naging presidente nga si Duterte, hindi naman niya kasi ipinush yun. 'Di ba nung kumakandidato siya, natanong siya anong gagawin mo kapag ipinush ng China yung claim nila dito sa West Philippine Sea. Ang sabi ni Digong magje-jet ski daw siya papunta doon sa island. Tapos itatayo niya yung bandila ng Pilipinas. Kumbaga ang ibig niya sabihin doon, hindi man literal na magje-jet ski siya, hyperbole na sabihin na lang natin doon. Pero ang ibig niya sabihin yun, to the point na umabot siya sa ganun, ipaglalaban niya mga tol, yung soberanya ng Pilipinas. Yung problema, hindi ganun ang naging, hindi ganun ang naging resulta, di ba? Nakipagkaibigan tayo, naging best friend natin at nawalan tayo na masyado ng balita. Sabi nga rito ni Coach Jared, naging lukewarm. Di ba? So yun ang nangyari. Kaya ito, kay VP Sara, hindi pa siya nagre-react o hindi pa siya nagbibigay ng opinion kasi hindi pa nagsasalita. Yun nga problema mga tol. Tahimik si VP Sara pagdating dito sa usapin to . So, 'di ba? Pagdating sa gulo sa ibang bansa nagsasalita, pag dito sa usapin na to yung pagiging tahimik mo rito ay indikasyon na parang kaibigan mo. O pag nagsalita ka naman laban dito, yun ang iniintay natin mga tol, 'di ba? So hindi natin alam. Ikaw, ano masasabi mo diyan bilang isang Pilipino, no? Bilang isang Pilipino mga tol, wag kang papaayag na na dumating sa punto na hahayaan mo na lang na kunin ng ibang bansa o papayag ka na lang na kunin ng ibang mananakop na bansa itong ating karapatan o itong ating soberanya, di ba? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.